Sa probinsya ng Albay, kung saan araw-araw natanaw ang mayon na tila isang tahimik na bantay ng mga lihim ng lupa, may isang bahagi ng kalsada na hindi minamarkahan sa mapa, ngunit kilala ng lahat. Tinatawag ito ng mga lokal na liko ng San Isidro, isang mahabang kurbadang daan na napapalibutan ng matataas na puno, makakapal na damo at mga halamang halos sakupin na ang sementadong kalsada. Kaunti lamang ang bahay sa paligid at ang mga iyon ay luma, tahimik at laging sarado ang bintana tuwing gabi. Kapag dumilim na at pumasok ang hamog mula sa bundok, walang gustong dumaan doon. Hindi dahil sa madulas ang daan, hindi dahil sa walang ilaw, kundi dahil may nawawala. Sa loob ng maraming taon, paisa-isang nawawala ang mga jeepney driver na napilitang dumaan sa San Isidro kapag gabi. Minsan, makikita ang jeep na iniwan sa gilid ng daan. Bukas ang pinto, patay ang makina at may bahid ng dugo sa upuan ng driver. Walang bangkay, walang saksi, tanging tsismis at bulong. May aswang dyan, sabi ng matatanda. Maganda raw, dagdag pa ng iba. Mas mapanganib pag maganda. Sabi nila, hindi basta pumapatay ang aswang. Pinipili nito ang target, ang mga pagod, ang mga nag-iisa, ang mga may mabibigat na dinadala sa dibdib. At kapag nakuha na ang loob mo, doon kanya kakainin. Tuwing alas 10 hanggang hating gabi, may isang babae raw na nakikita sa gilid ng kalsada. Nakaputing bestida, mahabang buhok na itim, maputing balat na tila hindi tinatablan ng dumi. Hindi siya sumisigaw, hindi siya kumakaway. Nakatayo lamang siya roon, nakayuko, parang may hinihintay o parang naghihintay ng pahintulot kapag huminto ang jeep saka siya sasakay. At iyon na ang huling gabi ng driver. Si Elias Mercado ay hindi taga-Albay. Lumipat lamang siya roon para magtrabaho matapos mamatay ang kanyang asawa at anak sa isang aksidente sa kalsada. Simula noon gabi-gabi siyang nagmamaneho, hindi lang para kumita, kundi para huwag matulog dahil kapag natutulog siya, bumabalik ang mga alaala. Hindi siya natatakot sa mga kwento ng aswang. Para sa kanya, ang mas nakakatakot ay ang katahimikan ng bahay na wala nang naghihintay. Isang gabi, may nagbabala sa kanya sa terminal. Pare, huwag ka nadadaan sa San Isidro. Ngumiti si Elias, pagod ang mata. Mas takot pa akong magutom. Bandang alas 11 ng gabi, pumasok ang jeep ni Elias sa masukal na bahagi ng kalsada. Patay ang radyo. Kuliglig lamang ang kasama niya. Hanggang sa makita niya ang babae. Nakatayo ito sa gilid ng daan, basang-basa sa hamog, tila walang pakialam sa lamig. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, parang hindi siya tunay. Huminto si Elias. "Miss?" tanong niya. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. "Sasakay po," mahina niyang sabi ng dalaga. Nang umupo siya sa likuran, biglang lumamig ang loob ng jeep. Ngunit imbes na takot, ang naramdaman ni Elias ay pamilyar na bigat. Parang may matagal na niyang kilala na biglang bumalik. Lira ang pangalan ng babae. Sa una, tahimik siya. Ngunit gabi-gabi, palagi siyang sumasakay sa jeep ni Elias. Unti-unti, natuto siyang magsalita, tumawa at magtanong. Hindi siya marunong gumamit ng cellphone. Hindi siya pamilyar sa mga bagong bagay. Parang may kulang sa kanyang pagkatao. Habang sila'y nagiging malapit, patuloy namang may nawawalang driver sa San Isidro, maliban kay Elias. At doon nagsimulang maghinala ang mga tao.
Isang gabing malakas ang ulan at matarik ang kalsada. Elias, sabi ni Lyra. Nanginginig. Kung malaman mo kung ano talaga ako, aalis ka ba? Tahimik si Elias. Dahan-dahang nagbago ang anyo ni Lyra. Humaba ang kuko, naging dilaw ang mata. At bumuka ang bibig na may matatalim ng ngipin. Ngunit hindi umatras si Elias. Aswang ka man, sabi niya. Tao ka pa rin sa paningin ko. Napaluha si Lyra. Nung una balak ko rin na kainin ka, pero ikaw lang ang tumingin sa akin na parang tao. Itinago ni Elias si Lyra sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan. Sa umaga, natutulog siya. Sa gabi, magkasama silang kumakain. Unti-unting tumigil ang pagpatay ni Lyra. Isang araw sinabi niya ang balita. Buntis ako, 4 buwan. Sa unang pagkakataon, nangarap ang isang aswang, ngunit may mga matang nagmamasid. Isang gabi, may batang nakakita kay Lyra na lumilipad at anyong aswang. Ipinaalam niya agad ito sa matandang leader ng bayan. Nagtipon ang bayan. May itak, may sulo, may takot na naging galit. Sinugod nila ang bahay. Maawa kayo, sigaw ni Elias. Hindi na siya pumapatay, ngunit takot ang mas malakas kaysa awa. Isang sibat ang tumama sa tiyan ni Lyra. Bumagsak siya, hawak ang sikmura. Anak ko, bulong niya. Namatay siyang may luha sa mata. Hindi na muling nakita si Elias. Hindi siya namatay ngunit hindi alam kung nasaan. Inisip na lang ng iba nang lumayo na ito sa baryo. Hanggang ngayon, may jeep na dumadaan sa San Isidro tuwing hating gabi. Walang ilaw, walang driver, at sa likod may babaeng buntis na nakangiti. Kapag tumigil ang jeep, huwag kang sasakay. Isang malaking shoutout sa ating mga tagapanood na nag-comment. Mr. Biabago sa Palon, Miss Mariela Variation, Mr. Ball in Mind, at sa aking walang sawang taga-suporta at laging aktibo na si Tita Sareno. Maraming salamat.